Magandang araw mga bata! Kumusta po kayo? Ang ating aralin sa araw na ito ay pagpapamalas ng pagkamalikhain at pagmamalasakit sa kapaligiran. At ang ating layunin ay makagagamit ng mga bagay na patapon ngunit maaari pang pakinabangan. Ano bang ginagawa nyo sa mga basura nyo na nasa bahay? O kaya, ano naman ang ginagawa nyo sa mga basura ninyo na nasa paaralan? Ngayong araw ay ating pag-aaralan paano ba natin mapakikinabangan ang mga basurang ating itinatatapon. Tingnan nyo ang ating paligid. Hindi ba't punong-puno ito ng basura? Alam nyo ba na ang mga basurang gaya nito ay maaari pang gamitin? Tingnan mo kung gaano kadumi ang mga ilog. Hindi ba't dapat malinis ang ating paligid? Saan nga ba dapat ilagay ang mga basurang kagaya nito na nakikita ninyo sa larawan? Maaari pa ba natin itong pakinabangan? Tingnan nyo ang paligid natin. Palagay nyo ba magandang maligo sa dagat na ganito kadumi? Ano ba ang dapat nating gawin para maiwasan ang maruming paligid? Tama ka, ngayon ay ating aalamin paano tayong makatutulong sa ating paligid at paano nating mapapanatiling malinis ang ating kapaligiran, saan nating pwedeng gamitin ang ibang bagay na itinatapon natin pero pwede pa pala nating gamitin. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng simbolong ito? Yan ay karamihang nakikita natin sa mga basurahan. At ang ibig sabihin ng simbolong ito ay nare-resiklo or recycle. Meron tayong 4 na uri ng basurahan. Meron bang ganito sa inyong paaralan? Karaniwan, may mga basurahan tayo na para sa nabubulok at hindi nabubulok. Ngayon ay ating aalamin ang mga basurahan na hindi nabubulok. Ito ay gaya ng papel, plastik, bote, at metal. Alam nyo ba na maaari pa nating gamitin ang mga bagay na tulad nito? Ibig sabihin, ang mga basurang ito ay pwede nating i-recycle or pwede nating bigyang ng pakinabang ulit. Gagamitin natin sila ulit para hindi maging basura at hindi maging kalat sa ating paligid. Tingnan mabuti ang basurahan na kulay asul. Ang kulay asul ay para sa mga papel. Ang kulay dilaw naman na basurahan ay para sa mga plastik. Gaya ng plastik ng soft drinks na iyong ininom, dito natin itatapon. Para naman sa mga babasagin, gaya ng bote, itatapon natin ito sa basurahan na kulay berde. At ang mga metal gaya ng soft drinks in can ay ilalagay natin sa basurahan na kulay asul. Ngayon, aalamin natin saan ba pwedeng gamitin ang mga bagay na ito at paano natin itong mapakikinabangan. Tignan mabuti ang nasa larawan. Ang mga plastik ay pwede nating gamitin na taniman ng mga halaman. O may iba't ibang style kung paano mo itong gawin. Pwede kang tumingin sa
Google, maghanap ng ibang style na gusto mo at nababagay para sa inyong bahay para hindi mo na kailangang itapon ang inyong mga basura at pwede mo pa itong pakinabangan. Lagyan mo lang ito ng mga disenyo, ng mga pintura para mas maging magandang tingnan at kaakit-akit sa mata. O diba, nakatulong ka na sa ating kapaligiran. Tingnan mo ang wallet na ito. Gawa ito sa mga lagayan ng chichirya o kaya naman sa balat ng candy. O, hindi ba't ito ay hindi naman nabubulok? Maaaring magbara lang ito sa mga kanal kung itatapon natin. So para makatulong tayo sa ating kapaligiran, pwede natin itong gawing wallet. Minsan pa nga, pwede rin itong gawing bag. Naaayon ito sa kung anong gusto mong gamitin para mas mapakinabangan pa. Tingnan mo naman ang larawan sa baba. Yung mga gulong, pwedeng gawing flower pot. Kaya naman ay upuan. Kailangan lang magaling kang mag-imahinasyon kung saan mo pwedeng gamitin ang mga patapong bagay. O gaya ng mga boteng ito, ginawa niya itong flower vase o kaya naman dekorasyon sa bahay. O diba? Naging artistic ka na, nagkaroon pa ng mga disenyo sa inyong bahay. Nakatipid ka pa, hindi ba? Nakatulong ka na sa kapaligiran, nakatipid ka pa. So, yan ang mga dapat at gawin natin sa mga basurang ating itinatapon. Sa halip na ito ay ilagay natin sa paligid na makarurumi lamang, makasisira ng ating kapaligiran, i-recycle natin. Muli, pwede kang maghanap sa Google or mag-imagine ka lang ng mga bagay na pwede mong gawin para maging kapaki-pakinabang ang mga basura ninyo sa bahay at sa paaralan. Ngayon ay lagyan natin ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng mga paraan upang magamit ang mga bagay na patapon ngunit maaari pang pakinabangan. Lagyan mo naman ng X kung hindi. Nay, maaari po bang ibahagi itong mga luma kong damit? Oo naman anak, tama, yang gagawin mo. Sa palagay mo ba, ito'y makakatulong? Check at X kung hindi. Tama. O, di ba? Hindi na tayo nagkaroon ng kalat sa ating paligid or hindi na natin ito itatapon sa basurahan, nakatulong pa tayo sa iba. O, pangalawa, Itay, maaari ko bang taniman ang mga ito? O, hawak niya yung mga bote, mga plastic bottle. Pwedeng-pwede, anak. Very good. Okay. So, ang plastic po kasi ay hindi nabubulok yan. So, sa halip na itapon natin, gawin natin itong kapaki-pakinabang gaya ng gagawin ng batang ito, tataniman niya. Next. Ate, maaari niyo ba akong turuan kung paanong maging flower vase itong lumang bote ng soft drinks? Sige, tara. Simulan na natin. Okay, very good. Tama ka. Ang soft drinks ay pwede nating gawing flower vase o nakatipid ka na. Hindi mo na kailangang bumili dahil ang bote ng soft drinks, lalagyan mo lang ng disenyo, meron ka ng flower vase. Nay, itapon na po natin ang luma kong damit. Ayaw ko na po silang makita. Yes, mali po yan mga bata.
O, tulad nga nung una nating binasa kanina, pwede mong ito'y ibahagi sa iba. Halimbawa, may nasunugan, o kaya naman kung may nagkaroon ng bagyo, ibigay natin sa mga nangangailangan. Or pwede rin naman, gamitin mo ulit, pwede itong gawing basahan. 'Di ba? O kaya naman, pwede mo itong gupitin at lagyan ng ibang design para maging damit ulit. Maging artistic ka lamang. Next, Itay, itapon ko na po itong kalat ito. Kalat lang po ito. Ayan, may mga hawak siyang plastic bottle ng soft drinks. Tama bang itapon natin yan? Yes, mali. Okay, so tulad nga ng nabanggit natin kanina, pwede natin iyang pagtaniman ng mga halaman or minsan pa ginagawa din natin iyang disenyo sa bahay, 'di ba? Ginugupit-gupit lang 'yan, nilalagyan ng mga design, magkakaroon ka ng instant flower vase or mga pang-design sa inyong bahay. Ngayon naman ay lagyan mo ng smiley kung ang gawain ay nagpapakita ng mga paraan upang magamit muli ang mga bagay na patapon ngunit maaari pang pakinabangan. At sad face kung hindi. Number 1, Mami, bakit hindi po natin gawing bulaklak itong mga lumang papel? Tama, yan ay happy face. Pangalawa, Tatay, lagyan po kaya natin ng mga tanim itong lumang gulong po ng sasakyan. Magaling. At pangtatlo, bakit ayaw ninyo pa po itapon yung mga plastic bottle? Kalat lang po ang mga iyan. Okay, yan po ay mali. Pang-apat, ayoko ng mga lumang gamit dito sa bahay. Please, itapon nyo na po. At panglima, magandang gawain nating lalagyan ng mga lapis at krayola ang mga latang ito. Ulitin ko, magandang gawin nating lalagyan ng mga lapis at krayola ang mga latang ito. O gagamitin niyang organizer yung mga lata sa halip na itapon. Tama po, magagaling mga bata. Okay, meron tayo ditong larawan mga bata. Ngayon ay pipiliin mo alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran. So piliin mo kung A or B. Okay, sa letter A, ito ay nagtatanim habang sa letter B ay nagmimina. Alin dyan ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran? Sumunod, ang letter A, gumagamit siya ng dinamita sa pangingisda. Habang sa letter B, naglilinis ng mga kanal ang mga tao. Alin kaya dyan ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran? Magaling! Letter B. Sumunod. Sa letter A, nagkakaingin yan. Sinusunog nila yung bundok. At sa letter B, yung naglilinis ng mga kanal. Nagtutulungan ang mga tao sa isang barangay para malinis yung kanilang mga kanal. Sumunod naman, letter A, pinuputol yung mga kahoy, yung mga malalaking kahoy. At sa letter B, nangingisda siya gamit ang lambat. Alin dyan ang nagpapakita ng pagmamalasakit?
Magaling. Letter B. Mali po yung letter A kasi pag nagputol tayo ng mga puno, pag pinutol natin yung mga puno sa mga bundok, magkakaroon ng landslide, magkakaroon ng baha o masisira pa rin ang ating kapaligiran. Okay, so dyan na po nagtatapos ang ating aralin mga bata. Nawa po ay may naunawaan kayo at sa araling ito natuto kayo kung paano natin pahahalagahan ang ating kapaligiran, paano nating iingatan ang kapaligiran, at syempre pa, paano ninyong gagamiting muli ang mga basurang patapon para maging kapaki-pakinabang, hindi maging kalat sa ating paligid. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na aralin. Paalam!